Okay, good morning po sa inyong lahat. Ito po ang Tabsong Viewpoint again. Magandang umaga po sa inyong lahat sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at lahat na nakakapanood ng ating content na ito sa ating programa dito po sa ating platform. So again, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So again, dito po sa ating channel, tinatalakay po natin dito yung mga bagay na may kaugnayan sa ekonomiya natin, sa mga kaganapan na nangyayari dito sa ating bayan. So again, meron na naman po tayong i-discuss. Ito yung i-discuss natin is yung nakalagay dito sa ating balita. Nababasa ba guys? Hindi nababasa guys. So basahin ko na lang, no? So nakalagay dito, Makati Subway no longer feasible due to Supreme Court ruling, say developer. So Philippine Infra Development Holding Incorporated is finally tossing the shovel for the multi-billion-dollar Makati Subway system as the underground Infra-City Railway project was rendered unviable by the Supreme Court ruling transferring several areas of Makati City to Taguig City. So, yun po ang dinisclose sa Philippine Stock Exchange ng kumpanya na Infradev. Okay? So, ibig sabihin, hindi na daw po matutuloy yung project na Makati Subway System. So, again, may proseso na po sila ng arbitration case para isettle yung dispute nila kung dahil sa hindi natuloy na project. Okay, yun po. Ang halaga po nitong project na pinag-uusapan natin dito ay $3.5 billion. Napakalaki po, ano? So again, ito pong nangyari na to ay ito yung mga hindi inaasahang pangyayari kasi nga actually nagkaroon ng dispute ang Makati at saka Taguig doon sa kanilang territorial dispute na yung pinag-aagawan nila yung BGC, guys, di ba matatandaan ninyo yun? Nagkaroon sila ng kaso-kaso, so nakarating sa Supreme Court at na-declare ng Supreme Court na may karapatan dun sa BGC ay hindi ang Makati kundi ang Taguig City. So ngayon, ang masakla pa po nito, bukod dun sa BGC, may 10 pang barangay ng Makati ang na-transfer sa Taguig. So nasa jurisdiction na po ng Taguig ang mga barangay na yan at saka ang BGC. So yun po ay since nakapag-desisyon ang Supreme Court, yun po ay unappealable na yun at with finality na yun. So ibig sabihin, nanalo na po ang Taguig doon. Ang problem, kasi nga, bago po nagkaroon ng desisyon ang Supreme Court, merong project ang Makati, yun nga po Makati Subway System. Kaya lang, sabi nga ng developer, dahil dun sa nangyaring desisyon, unfeasible na daw po yung project. Okay? Sayang po, nakakapanghinayang kasi kauna-unahan sanang subway system dito sa Pilipinas na pinangunahan ng Makati. Okay? Kaya lang guys, ito pong Makati subway system nito ay iba po ito doon sa subway system. Ito kasing yung Metro Manila subway system na project naman ng national government. So magkaiba po yun. So ako nung una kong marinig ito, akala ko yun yung nagka-problema, yung Metro Manila project ng national government, pero hindi pala. Iba pala yung project ng subway system ng Makati at iba yung project ng national government ng Metro Manila subway system, which is yung Metro Manila subway system is 33 kilometers yun. Samantalang itong project ng Makati is 10 kilometer lang na haba ng substation. Pero eventually kasi i-connect din kasi na doon yun sa Metro Manila subway system. So again, magkaiba po yun baka kasi nakukonfuse po ang lahat na magkaibang project po ang Makati subway system at saka yung Metro Manila subway system. So dapat po linawin natin yan kasi ako nung una na-confuse ko akala ko yung kauna-unang Metro Manila subway system dito sa Pilipinas ay wala nang nangyari. Again, magkaiba po yun. So anong natutunang leksyon natin dito guys? So
So sa ganito dapat prepare lang tayo Pero sana po magkaroon pa ng pagtutuloy yung subway project na to, kahit yung jurisdiction ng location ay wala na sa Makati at napunta na sa Taguig. So sana maayos pa rin na to, kasi magbe-benefit kasi dito yung mga residente ng parehong bayan, yung Makati at saka yung Taguig. So sana po matuloy pa rin ito. I'm sure sabi naman ng Taguig hindi lang daw sila kinonsulta Hindi naman daw sila tumututol dun sa subway, pero hindi lang daw sila nakonsulta, sabi ni Senator Cayetano. Pero sana po magawan din ito ng paraan at matuloy yung projects. Nakakapanghinayang po at nakapag-invest na. Kaya lang yun nga po ang naging desisyon ng company na unfeasible na daw po. Pero sana masalba pa, yun po ang ating take. Kasi isa po yan sa mga may pagmamalaki ng ating bansa, na umaangat po yung estado natin, na umuunlad yung ating bansa, nagkakaroon tayo dito ng mga project na makikita mo lang sa ibang bansa. Yun po yung maganda dito. At saka syempre ay pipicture natin yan na isa yung tagumpay para sa taong bayan at saka sa Pilipinas. Yung mga ganitong project na advance ang technology at saka nakakatulong doon sa traffic, para maibsan yung traffic natin. Hindi na tayo masyadong natatraffic kasi may subway system na tayo. So sana po yung ating Metro Manila subway din, masyadong mabagal kasi ang ngayon, ang progreso, may mga sinisettle pa sana, pero sana maging mabilis yan para by 2027 or 2028 makasakay na tayo sa underground train na makikita lang natin sa ibang bansa. Okay? So ano nga po pala ang masasabi ninyo dito sa ating shinare na na balita, Kakalungkot lang, 3.5 billion Makati subway system, medyo hindi na matutuloy, pero sana po matuloy ito, magawa ng paraan at sayang yung project. So ano po ang makasasabi ninyo dito sa ating natalakay na issue? So again, magkaiba po liwanagin po natin, magkaiba yung Makati subway system doon sa Metro Manila subway system na project ng national government. Ito kasi project po ito ng Makati City. So para sa kanilang lugar lang yan. Dahil nagkaroon ng issue, so medyo nagkaroon ng problema, pero eventually sana masettle pa rin po yan. Okay? Yun po ang ating share ngayon. At sa inyong mga nakakapanood ng ating channel, please subscribe po dito sa ating channel para at least magkaisa tayo dito sa ating community. Okay guys, so maraming salamat po at sa inyo lahat dyan. Peace.